Mura, maganda, mukhang alagang-alaga. Hindi makapaniwala si Mia nang makuha niya ang second-hand na kotse sa presyong halos kalahati ng halaga nito. Matagal na niyang pinapangarap magkaroon ng sariling sasakyan. Isa itong malaking tulong para sa kanyang trabaho bilang isang call center agent. Madalas kasi siyang nauubusan ng masasakyan tuwing madaling araw. Kaya nang makita niya ang asul na sedan sa isang online marketplace, hindi na siya nagdalawang isip. Pagdating sa mismong lugar ng bentahan, napansin niyang parang balisa ang dating may-ari. Isang lalaking nasa edad 40 taas. Agad niyang tinanong ito kung bakit niya ibinibenta ang sasakyan sa murang halaga. Wala namang problema rito, di ba? Tanong niya. Saglit na nagalinlangan ang lalaki bago pilit ng umiti. Wala naman. Gusto ko lang magpalit ng mas bagong modelo. Sagot nito. Pero parang may itinatago. Dahil abala si Mia at kulang sa oras, hindi na niya masyadong pinansin ang kilos ng lalaki. Nagbayad siya, pumirma ng mga papeles, at agad na iniuwi ang sasakyan. Sa unang biyahe pa lang niya, napansin niyang kahit patay ang aircon, sobrang lamig sa loob. Hindi ito natural, lalo na tag-init pa naman. Sa maunang linggo, tuwang-tuwa si Mia sa kanyang bagong sasakyan. Gumaan ang biyahe niya sa trabaho at hindi na siya namumroblema sa masasakyan pa uwi. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang bagay. Una, ang lamig. Kahit anong gawin niya, kahit buksan ang bintana, parang hindi ito nawawala. Minsan, lalo pang bumababa ang temperatura, parang may aircon na nakaset sa pinakamalamig na setting. Kahit wala naman. Pangalawa, ang anino. Tuwing tumitingin siya sa rearview mirror, parang may nakikita siyang mabilis na aninong dumadaan sa likod. Noong una, inisip niyang pagod lang siya o baka epekto ng mga night shift niya sa trabaho. Pero isang gabi, habang naka-stoplight siya sa isang madilim na kalsada, may napansin siyang hugis ng mukha sa likod ng upuan. Napapitlag siya at agad na lumingon, pero wala namang tao. Lumakas ang tibok ng puso niya. Minadali niya ang pagmamaneho pa uwi, pero habang binabagtas niya ang daan, parang mas lumalamig pa ang sasakyan. Nanginig ang kanyang kamay sa manibela. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Pangatlo, ang bulong. Minsan, habang nagmamaneho siya mag-isa, may naririnig siyang mahihinang pag-ungol at bulong mula sa likuran. Hindi niya maintindihan ang sinasabi, pero pabulong itong paulit-ulit. Buksan mo ako. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Dinala niya ang kotse sa isang mekaniko para ipasuri. Habang tinitingnan ng mekaniko ang makina, napakamot ito ng ulo. Miss, sigurado ka bang malamig sa loob? Kasi sira na talaga ang aircon nito. Wala nang freon. Dapat mainit na mainit to, lalo na ngayong tag-araw. Napalunok si Mia. Kung hindi aircon ang nagpapalamig, napatingin ang mekaniko sa likod ng kotse. Nabuksan mo na ba yung trunk? Parang may kakaiba dito. Dahan-dahang lumapit si Mia sa trunk. Noon niya lang napansin ang maliit na lock sa gilid nito. Parang nilagyan ng dagdag na harang para hindi madaling mabuksan. Nang tuluyang i-unlock ng mekaniko, bumukas ang trunk. At bumalot ang isang matinding lamig sa buong paligid. Sa loob, may isang lumang damit na naninigas sa yelo. Tila hindi pa natutunaw. At sa ilalim nito, may mga kupas na buto. Isang kalansay. Napasigaw si Mia. Agad nilang inireport ito sa pulis. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang investigasyon. Ang unang may-ari ng sasakyan ay isang babaeng nawala ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa pulisya, natrap siya sa loob ng trunk nang hindi sinasadya. Walang nakarinig sa kanyang sigaw. At dahil mainit ang panahon noon, namatay siya sa loob
dahan-dahang nasakal sa sariling hininga. Pero ang katawan niya nanatiling malamig. Dahil nang matagpuan ito, tila may yelo pa rin sa paligid ng kanyang bangkay, kahit pa tag-init noon. Simula noon, hindi na muling ginamit ni Mia ang sasakyan. Hindi rin niya ito muling ipinagbili. Iniwan niya ito sa junkyard, kung saan unti-unti itong nilamon ng kalawang. Pero kahit bulok na ang sasakyan, may nagsasabing nararamdaman pa rin ang lamig sa loob nito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mia, itutuloy mo pa bang gamitin ang kotse o itatapon mo na lang? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa katatakutan.